Samot na langin ko, Ama, na patuloy mo silang tulungan sa mga problema at pagsubok na nararanasan nila sa buhay. Yahweh, dalangin ko po na patuloy mo silang palayain. At sa oras na ito, Ama, pinagkakatiwala muli namin sa iyo ang pagtitipon na ito. Hayaan mo, Ama, lahat ng naririto sa loob ng silid na ito ay lumabas muli, taglay ang biyaya at tagumpay na galing sa iyo. Pagpalain, Panginoon, ang mabuting balita at ang iyong mga salita na aming pakikinggan. Hayaan mo, Ama, na ito po ay muling magdala sa amin sa kalakasan at karatagan, magbigay ng pag-asa sa bawat isa. At nananalig kami, Panginoon, na ngayong gabi ay muli kang gagawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po natin ang karangalan ng ating Panginoon. At ngayon po tayo ay manatiling nakatayo at pakinggan po natin ang mga salita ng ating Panginoon. Buksan niyo ang iyong mga banal na kasulatan sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 13, talatang 16 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi dito ng banal na kasulatan ay ganito: Kaya't tumayo si Pablo at sininyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto, inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon, at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya: Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Pagpalain po ng ating buhay na Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mga salita. My dear brothers and sisters, sa gabing ito ay ating purihin, palakpakan ang dakilang pangalan ng ating Yahweh personal. Ibigay natin sa Diyos ang malakas na palakpakan at pagpalain po kayo ng ating Diyos sa gabing ito. Tayo po ay makakaupo at tayo po ay makinig sa mensahe po ng Panginoon. Ang nais kong ibahagi sa inyo ay natawagin po nating a man after God's own heart. Ang lalaking malapit sa puso ng Diyos. At ito rin po ang aking dalangin, lahat tayo ay maging malapit sa puso ng Panginoon. Amen ba? Amen. Ang bayang Israel ang bansang hinirang ng Diyos, at ito po ay dinala ng Panginoon sa lupang pangako, ang Kanaan, na kung saan dito po pinagpala ng Diyos ang kanyang bayan. Kung maririnig po natin ang binasa natin kanina, sabi ng ating binasa, mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos. Ito po ay naka-address sa mga Israelita at sa mga taong may takot sa Diyos.
Itaas po ang kamay ng mga taong may takot sa Diyos. May takot ba kayo sa Kanya? Lahat ang may takot sa Panginoon, pumalakpak. Yung malakas na palakpak. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, ang aklat ng Gawa ay aklat na kung saan ay dito nakasaad ang katapangan ng mga disipulo ng Panginoon, ng kanyang mga apostol noong araw. Sina Pedro, sina Juan, sina Felipe, sina Pablo, ay ito po sa aklat ng Gawa ay dito po sila nakasaad kung paano po dumami ang mga Kristiyano. Salamat po sa mga disipulong ito at salamat sa mga apostol na ito dahil sa kanila dumami ang Kristiyan. Dahil sa kanila lumaganap ang Kristiyano sa buong daigdig. Dahil sa kanila pati ang Arabia ay inabot sa pangangaral ng salita ng Diyos. Na kung tutusin ito pong Arabia, pag sinabing Arabia, pati ito kasama po ito. Hindi lang Saudi Arabia. Kaya mayroong nakalagay sa unang Saudi. Kasi ang Arabia ay napakalawak po niyan. Ang ating kinatatayuan ay Arabia. Itong Middle East po, na kinaroonan natin ay sakop ito ng Arabia. At dito po napunta si Pablo at dito pinangaral ang mabuting balita. At kung makikita po natin sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, dito rin po naganap sa aklat ng Gawa na unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga apostol o ang mga alagad. Dati ay hindi na mga Kristiyan ang tawag sa kanila. Dati ang mga tawag sa kanila ay mga relihiyong Hudyo, relihiyon ng mga Judaismo. Pero nung dumating si Christ at nangaral, hindi pa rin Christian ang tawag sa mga taong sumusunod kay Jesus. Kailan lang po tinawag na Christian ang mga taong ito? Nung maging matapang na ang mga alagad at mga apostol na ipinangaral ang salita ng Diyos, doon na nagsimula na sila'y tinawag na Kristiyano. At hanggang ngayon, ito ang tawag sa atin, Christian. At sa kanilang pangangaral, alam niyo po, ang dami pong persecution, ang dami pong mga problema at pagsubok na dumating sa mga alagad, na hanggang ngayon ay nararanasan natin ang ganitong uri ng karanasan, na kapag ang salita ng Diyos ay ipinangangaral, ang daming humahadlang. Andyan po ba kayo? Ang dami pong mga pagsubok, pero sina Pedro, Juan, Felipe, Pablo ay hindi sila sumuko na ipinangaral ang salita ng Diyos. Kasi malaki ang kanilang pangahawak sa katotohanan na ang ipinangangaral nila ay totoong Kristo, totoong Diyos, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen po ba? Kanina, nakamonitor po ako sa XI, sa Manila, sa live streaming po natin sa gawain sa Manila. Alam niyo po, kahit ang ating punong lingkod ay hinihikayat ang marami, basahin ang Biblia. Kaya sabi ng ating punong lingkod, kung kayo ay wala pang Biblia, bumili na kayo ng Biblia. Basahin nyo ang Biblia. Bakit? Diyan nakasaad ang salita ng katotohanan. Diyan nakasaad ang salitang magtuturo sa atin sa tamang daan. Amen po ba? Amen. At ito ngayon ang pinagdalhan ng Diyos sa bayang Israel. Dinala sila sa isang lugar na kung saan ang Diyos ang magkukuman, ang Diyos ang mamumuno sa kanila. Kaya nung panahon na iyon, ang mga Israelita, sabi nga ng Biblia, binigyan ng Diyos ng mga hukom. Ang mga hukom nung araw, wala po silang inilalagay sa puso ng mga tao kundi salita ng Diyos. Ang mga hukom ng araw ay mga propeta. Katulad nga, sabi ng binasa natin hanggang kay Propeta Samuel.
Sila po yung mga hukom ng araw. Ang mga hukom ng araw, kapag ikaw ay nasa area o nasa loob ng bayan ng Diyos, wala kang ibang mapapakinggan at wala kang ibang ilalagay sa iyong puso, kundi salita ng Diyos. At alam niyo po, ito yung dapat nating balikan sa panahon natin ngayon, na dapat ang Christian ay babad at puno ng salita ng Diyos. Hindi dapat na ang salita ng Diyos ay nakakalimutan natin, kundi ang salita ng Diyos ay dapat nakatanim sa puso natin. Amen po ba? Kaya tanong ko po sa inyo, kayo ba'y tuloy-tuloy pa rin na nagbabasa ng Biblia? Sino sa inyo tuloy-tuloy pa rin na nagbabasa ng Biblia? Baka sabihin natin, naglalabing na Brad ang Biblia ko. Nagdidikit-dikit na ang bawat page ng Biblia kasi hindi na nabubuklat. Andyan po ba kayo? Alam niyo po, kung tayo ay Christian, dapat ito ay kaambal natin. Di ba nabanggit ko nga sa inyo noon, na ang Biblia, ito yung love letter ni Lord sa atin. Ito. Ang Muslim, kapag sila po ay nagkakaroon ng anak, bata pa lang, sinasanay na yung mga bata, pinakabisa na sa kanila, yung dapat lang kabisahin. Kaya ang mga Muslim, kabisado po nila yung Quran. Bata pa lang, kaya mapapansin niyo po yung mga Muslim, grabe ang kanilang panindigan sa Quran. Hindi mo sila pwedeng baliktarin. Talagang ipinagalaban nila at kanilang ipinagtatanggol ang kanilang relihiyon. Kaya nga, natanim sa puso ng mga Muslim, kasi bata pa lang, sila po ay tinuturuan na. Kaya lang, ang pagkakaiba lang sa atin ay more love. Ang Muslim kasi, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Anong ibig sabihin? Kung inaway ka, dapat awayin mo rin. Pag sinaktan ka, dapat saktan mo rin. Yan ang kanilang batas sa atin. Kapag ginawa ka ng masama, magpatawad ka. Pag inagawang balabal mo, pati damit mo, ibigay mo. Ganyan sa atin eh. Pag dinakawang ka, bigyan mo pa. Ibig sabihin, huwag mo nang bawiin. Yun ang pagkakaiba ng Christian sa Muslim. Pero ang Muslim at Christian, walang pagkakaiba. Bakit? Lahat tayo galing kay Abraham. Andyan po ba kayo? Amen. Lahat tayo ay galing kay Abraham. Pero ang pagkakaiba lang, ang Muslim, bata pa lang, ay talagang sila po ay ini-educate na tungkol sa Quran. Kaya paglaki ng bata, kabisado nila ang aklat ng Quran. Alam nila kung ano ang batas. Kaya mapapansin niyo po ang mga Muslim, bakit sila ay sabay-sabay na sumasamba? Bakit sila ay talaga nagkakaisa sa pagsamba? Pagdating ng oras, bakit sila ay sabay-sabay at hindi mo na piling sabihan pa? Sabay-sabay na tumutunog ang kanilang mga trompa. Pagkasama ng ang mosque nila, pagkadating ng oras ng pananalangin, lahat yan may sumasamba, lahat yan may nagpe-pray. Nakikita niyo bang ibig kong sabihin? Bakit? Kasi bata pa lang, talagang ini-educate na sila tungkol sa Quran. Pero ang Kristiyano, malaki na, mamamatay na lang, hindi pa alam ang Biblia. Basta alam na nila si Jesus Christ. Bakit? Kasi ang Christian, mula sa pagkabata, wala nag-i-educate sa kanila tungkol sa Bible. Kung ito po ay ating i-a-apply ngayon, pwede po nating gawin. Ang sabi nga ng aklat ng Kawikaan sa mga magulang, yung mga bata ay huwag mo pababayaan sa aral. Punuin mo ng aral ang mga bata
at paglaki niyan, yan ay iyong karangalan. Amen ba? Sino mag-i-educate sa mga bata? Magulang. At kapag ang mga bata pa lang, ini-educate mo yan tungkol sa Biblia, magugulat ka, isang araw ang iyong anak ay magiging pagpapala para sa iyo. Hindi mo na yan tuturuan. Yan ang mismo ang magkukusa na manalangin at sumamba sa Diyos. Bakit? Bata pa lang ay hinubog mo na, tinuruan mo na kung paano ang kumilala kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung babalikan natin ang lumang tipan, napakaganda po ng lumang tipan. Bakit? Sa lumang tipan, ang mga hukom ay walang itinuturo kundi ang kautusan. Walang itinuturo kundi ang salita ng Diyos. Iyon ang madalas na binubuklat sa lumang tipan. Actually po, sa panahon ni Jesus, ay iyon pa rin nagaganap, sabi nga ng Biblia. Tuwing araw ng pamamahinga, pumapasok si Jesus sa templo at nagbabasa. Yun ang nakaugalian ng araw. Na kapag mayroong mga pagtitipon, walang ginagawa ang tao kundi magbukas ng kasulatan at magbabasa. Yan yung nakakalimutan natin. Minsan, hanggang prayer meeting lang tayo, hanggang simbahan lang tayo, after noon, wala na. Alam niyo po, pinakamaganda, kung i-a-apply ulit natin ang banal na kasulatan, pag-uwi nyo ng bahay, sino man kayo sa loob ng bahay, magbukas kayo ng Biblia, magbasa kayo. Kayo isa, babasahin ng Biblia. Kahit malang isang chapter, isang gabi, maniwala kayo, magugulat na lang kayo, sa bawat araw, lagi nyong makakamtan ang pag-iingat ni Yahweh El Shaddai sa buhay natin. Bakit? Araw-araw, gabi-gabi, pinag-uusapan natin si Kristo na ating tagapagligtas. Iyon ang ginawa ng mga apostol at mga alagad nung araw. At maging ang mga hukom nung unang panahon, yun ang ginagawa. Salita ng Diyos ang laging pinagbubulay-bulay at inilalagay sa puso ng mga tao. At ito rin ang prayer ko ngayon. Nawa bumalik sa atin ang unang panahon na maging mainit tayo sa salita ng Diyos, kasi ito naman talaga ang magdadala sa atin sa tagumpay ng buhay. Ito naman talaga ang magtuturo sa atin kung paano tayo magiging mabuting tao. Amen ba? Kaya mapapansin niyo po yung mga taong palabasan ng Bible, yung mga tao na talagang nagninilay ng salita ng Diyos, mabubuting tao. Hindi yung mga tao binabasa ito para gamitin sa pagipagdebate. Hindi. Kundi yung mga taong lagi nagninilay, yun ang mga taong nagtatagumpay. Yun nga ang sabi ng Bible kay Joshua, no? Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na ito. Dilidilihin mo ito araw at gabi. Sa gayon, ikaw ay magtatagumpay at giginhawa. Or sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Andito po ang susi ng lahat ng bagay. Kaya kanina ako po ay natutuwa kasi narinig ko na naman muli sa ating punong lingkod na challenge niya mga tao. Yung walang Biblia, bumili na ng Biblia. Bakit? Nagkagandahan ng mga gadgets, pero ang Biblia, nagliliitan. Tapos, hindi pa nga nabubuklat. Pinakamaganda, ang pagandahin natin ang Biblia. Na yan ang kauhawan natin. Sa halip na panay text, Bible ang iyong bubuklatin at babasahin, at yan ang maging kagalakan ng puso natin. At kapag ang salita ng Diyos ay naging kagalakan ng puso natin, maniwala kayo, sa bawat oras, sa bawat minuto, andyan si Yahweh kasama mo. Kaya nung dumami ang mga Israelita, at ito ay talagang hindi na kayang pamunuan ng mga hukom. Kasi ang mga tao noon ay talagang walang ginawa si Samuel kundi ituro ang salita ng Diyos sa kanila.
Ituro ang mga kautusan. Kaya lang, sadyang kahit sa lumang tipan, hindi rin gusto ng mga tao talaga na parang word of God lang. Anong ginawa ng mga tao? Humiling pa sila na magkaroon sila talaga ng hari. Hindi na preacher. Gusto nila hari. Humingi sila sa Diyos Sinabi nila kay Samuel, bigyan mo na lang kami ng mamumuno sa amin na isang hari. Isang hari magtatanggol sa amin. Ang hindi nila naiintindihan, hindi man sila kayang ipagtanggol ni Samuel sa magitan ng lakas, sa magitan ng kanyang pagkipaglaban. Ang hindi naiintindihan ng mga Israelita, sa magitan ni Samuel, ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Yun ang hindi naintindihan ng mga Israelita. Kaya anong ginawa ng mga Israelita? Para bagang nagsawa sila kay Samuel. Anong sabi ng mga tao? Bigyan nyo kami ng isang hari na mamumuno sa amin. Ang kwentong yan ay nasa First Samuel. I think First Samuel. Andun po yung kwentong yan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ay hindi mahirap kausap. Sabi nga dito sa verse 21, nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. 40 years na naghari si Saul sa kanila. Ang tawag sa kanya sa bagong tipan ay Saulo. Pero sa lumang tipan, ang kanyang pangalan ay Saul. Pagdating sa bagong tipan, dinagdagan ng O, Saulo. Sa lumang tipan, wala yung O sa dulo, Saul. At least andun pa rin. Dinagdagan na lang ng isang letter, O. So ngayon, si Saul ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Dahil nga sa siya ay hari, sa una, sinusunod niya ang Panginoon. Pagdating sa huli, hindi na niya sinusunod ang Diyos. Ano na ang kanyang ginawa? Ang kanyang sinusunod na ay ang kanyang sarili at ang tinig ng tao. Nakikinig po ba kayo? Makinig po kayo ng mabuti. Ito po ay napakahalaga nito. Sa una, si Saul ay naging masunurin sa Diyos. Kung anong sinasabi ng Diyos ay ginagawa ni Saul. Pero pagdating sa huli, ang kanyang sarili na ang kanyang sinusunod at ang sinasabi ng tao. Ang sabi ng Diyos sa magitan ni Samuel ay patayin mo ang lahat ng tao, hari, hayop. Ito'y pinasabi po ng Diyos kay Samuel, kay Saul. Mayroon po isang lugar na pinalusog ang Diyos kay Saul at ang order, patayin lahat. Pero anong ginawa ni Saul? Binihag si Haring Agag at ang mga mabubuting hayop at magandang hayop ay kanyang iniuwi. Bakit? Ano ang sursol ng mga tao kay Saul? Ihandog natin. Anong sabi ni Saul kay Samuel? Natakot po ako sa mga tao. Natakot ako sa mga tao, kaya si Saul ay sumunod sa mga tao. Kaya pagdating sa aklat ng gawa, matapang si Pedro na nangaral. Anong sabi ni Pedro? Hindi ang tao ang aming susundin, kundi ang Diyos. Amen ba? Minsan kasi sa akala natin, tama ang suggestion ng mga tao. Pero kung hindi iyon ang ipinapagawa ng Diyos, huwag mo silang pakinggan. Ang pakinggan natin ay si Yahweh El Shaddai na ating pinaglilingkuran. Doon po natanggal si Saul kasi pinakinggan niya at sinunod ang mga tao. Kaya ano ginawa ngayon ng Diyos? Ang sabi ngayon ng talatang 22 ay ganito. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya.
natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Anong pagkakaiba ni Saul at ni David? Si Saul sa una masunurin. Pagdating sa dulo, naging masuwain. Anong katwiran ni Saul? Ihahandog namin sa Diyos. Ang ganda ng kanyang gustong gawin. Kasi ihahandog niya sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi lahat pala ng ginagawa ng tao na gustong gawin para sa Diyos ay tama. Amen ba? Katulad po ng ginawa ni Cain at ni Abel. Parehas sila naghandog sa Diyos. Pero, kanino natuwa ang Diyos? Kay Abel. Bakit? Kasi masama ang puso ni Cain sa kanyang ginagawa. Samantalang si Abel, masaya, maligaya na ginagawa niya ang kanyang tungkulin sa pagkahandog kay Yahweh El Shaddai. Kaya natuwa ang Diyos kay Abel. Hindi lahat ng may tumpanin tungkol sa Diyos ay kinalulugdan ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Kaya huwag natin akalain na lahat ng ginagawa natin ay nalulugod ang Diyos. Suriin natin ang ating puso. Kasi kapag tayo ay naghahandog sa Diyos ng haing pagsamba at paglilingkod, pag hindi mabuti ang puso natin, hindi rin natutuwa ang Diyos sa atin. Pero kapag ang ating paghahandog sa Diyos sa magitan ng ating haing pagsamba at paglilingkod sa Kanya, pag tayo ay masaya at nagagalak ang puso natin, titiyakin ko sa iyo, galak na galak ang Diyos sa